Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pagkaraan nito'y dumating ang isang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking imbakan ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Betsata. Nasa paligid nito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Sila'y naghihintay na gumalaw ang tubig dahil may panahong ang isang anghel ng Panginoon ay bumababa at pinapagalaw ang tubig, at ang maunang lumusong sa tubig matapos na ito'y gumalaw ay gumagaling sa anumang karamdaman. May isang lalaki doon, 38 taon nang may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki, kaya't tinanong niya ito, "Gusto mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglulusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Papunta pa lamang ako, may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumayo ka. Buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Noon di gumaling ang lalaki. Binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon. Labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling po sa akin ang nagsabing, buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyong buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi alam ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat maraming tao sa lugar na iyon at nakaalis na si Jesus. Pagkatapos nito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan itong, "Magaling ka na ngayon. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo, sapagkat ginawa niya ito sa araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay rising. May mga sandali sa buhay ng tao na parang napakatagal ng paghihintay. May mga panahong tila hindi gumagalaw ang buhay. Naghihintay tayo ng pagbabago. Naghihintay ng himala. Naghihintay ng pagkakataon na makabangon mula sa isang sitwasyong matagal na tayong nakakulong. Sa Ebanghelyo ngayon, mula kay San Juan, ipinapakita sa atin ang isang kwento tungkol sa isang lalaking 38 taon nang may sakit. 38 years. At kung may isang salitang maaring magbigay ng buod ng kwento o ng mensahe, ito ay ang salitang pagbangon, rising. Ang kwento ay naganap sa Jerusalem, malapit sa Sheep Gate, kung saan naroon ang isang lawa na tinatawag na Betsata. Ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, ang tubig sa lawa ay paminsan-minsang nagagalaw. At ang unang makapasok sa tubig pagkatapos itong gumalaw ay gumagaling sa anumang karamdaman. Dahil dito, maraming may sakit ang nagtitipon sa paligid ng lawa. Bulag, pilay, paralitiko. Umaasa na darating ang sandaling iyon ng paggaling.
Sa lugar na iyon, matatagpuan ang isang lalaki na 38 years nang may sakit. 38 taon ng paghihintay. 38 taon ng pag-asa na baka isang araw siya rin ay makapasok sa tubig at gumaling. Kung iisipin natin, halos kalahati na yon ng isang buhay ng tao. Maraming tao ang makakaugnay sa karanasang ito. Hindi man tayo paralitiko sa pisikal na paraan, may mga pagkakataon na tayo ay nagiging paralitiko sa ating kalooban. May mga sugat sa puso na matagal nang hindi gumagaling. May mga pagkabigo na matagal nang bumibigat sa ating kaluluwa at kalooban. May mga pangarap na tila hindi mangyari. Marahil may mga taong nakararanas ng pakiramdam na parang wala nang pagbabago sa kanilang buhay. Paulit-ulit ang problema, paulit-ulit ang sakit, paulit-ulit ang pagkadapa. Ang lalaking nasa kwento ay larawan ng maraming tao sa ating panahon. Siguro larawan mo, larawan ko, larawan natin. Ngunit isang araw dumaan si Jesus. Napansin ni Jesus ang lalaking iyon. Sa gitna ng napakaraming may sakit na naroroon, ang kanyang mata ay napunta sa lalaking matagal nang naghihintay. At tinanong siya ni Jesus ng isang tanong na tila simple ngunit napakalalim. Gusto mo bang gumaling? Sa unang tingin, parang kakaiba ang tanong. Siyempre naman, gusto niyang gumaling. Kaya nga siya naroroon, di ba? Ngunit kung titingnan natin ng mas malalim, ang tanong ni Jesus ay hindi lamang tungkol sa pisikal na paggaling. Ang tanong na iyon ay tungkol sa kagustuhan ng tao na magbago. May mga pagkakataon sa buhay na kahit gusto nating gumaling o magbago, nasasanay na tayo sa ating kalagayan. Minsan, ang tao ay natutong mabuhay sa kanyang sugat, natutong mabuhay sa kanyang problema. At dahil dito, nawawala ang lakas ng loob na maniwala na maaari pang magkaroon ng pagbabago. Sumagot ang lalaki, Ginoo, wala pong maglalagay sa akin sa tubig kung ito'y gumalaw. At kapag papunta na ako roon, may nauuna na sa akin. Ang sagot ng lalaking ito'y puno ng lungkot at kawalan ng pag-asa. Parang sinasabi niya, gusto kong gumaling pero wala akong tumutulong sa akin. Sa kanyang isip, ang paggaling ay nakadepende na lang sa sistema ng lawa. Kailangan niyang makarating sa tubig bago ang iba. Kailangan niyang mauna. Ngunit narito ang kagandahan ng Ebanghelyo. Hindi kailangan ni Jesus ang lawa. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nakakulong sa mga inaasahan ng tao. Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka. Buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At agad na gumaling ang lalaki. Napakasimple ng eksena. Ngunit napakalalim ng kahulugan nito. Ang lalaking 38 taon nang hindi makalakad ay biglang nakatayo. Ang dating nakahiga ay biglang nakalakad na. Ito ang himala ng pagbangon. Ngunit ang pagbangon na ito ay hindi lamang pisikal, ito'y simbolo ng espiritual na pagbangon ng tao. Sa buhay, may mga pagkakataon na parang tayo ay nakahiga sa lupa ng ating mga kabiguan. Parang wala tayong lakas na bumangon. Parang ang buhay nakahinto. Static o stagnant. Ngunit ang tinig ni Kristo'y patuloy na nagsasabi sa atin, tumayo ka. Rise up. Arise. Ang Kwaresma ay panahon ng pagbangon.
Panahon ito ng paggising mula sa espiritual na pagkakatulog. Panahon ito ng pag-alis mula sa kasalanan, mula sa kawalan ng pag-asa, mula sa mga bagay na matagal nang pumipigil sa atin na mamuhay ng buo. Kapansin-pansin din sa kwento na sinabi ni Jesus sa lalaki na buhatin ang kanyang higaan. Ang higaan na iyon ang simbolo ng kanyang kahinaan sa loob ng maraming taon. Doon siya nakahiga. Doon siya nakatali sa kanyang sakit. Doon siya umaasa. Ngunit ngayon, siya na ang nagdadala ng higaan. Hindi na siya ang dinadala, siya na ang nagdadala. Ang dating simbolo ng kanyang kahinaan ay naging simbolo ng kanyang kalayaan. Ito rin ang nangyayari sa buhay ng tao kapag siya'y nakatagpo ng isang Kristo. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi na nagiging kulungan. Nagiging patotoo sila ng biyaya ng Diyos. May isa pang mahalagang bahagi ng kwento. Nangyari ang himala sa araw ng Sabat. At dahil dito pinuna ng mga pinuno ng relihiyong Judaismo ang lalaki dahil nagbubuhat siya ng higaan sa araw ng Sabat. Minsan sa buhay, may mga taong mas nakatuon sa batas kaysa sa awa. Mas nakikita nila ang paglabag kaysa doon sa himala. Ngunit ipinapakita ng kwento na ang puso ng Diyos ay hindi nakatuon sa legalismo, kundi sa paggaling ng tao. Sa huli, nakita muli ni Jesus ang lalaki sa templo at sinabi sa kanya, "Magaling ka na. Huwag ka nang magkasala upang hindi ka mapahamak ng higit pa." Mga kapatid, ang tunay na pagbangon ay hindi lamang paggaling ng katawan. Ito'y pagbabago ng buhay. Ang tunay na himala ay hindi lamang ang makatayong muli, kundi ang mamuhay sa bagong landas. Sa panahon ng Kwaresma, ang salita ng Diyos ay nagtatanong din sa atin tulad ng tanong ni Jesus doon sa lalaki. Gusto mo bang gumaling? Gusto mo bang gumaling mula sa iyong galit? Gusto mo bang gumaling mula sa iyong takot? Gusto mo bang gumaling mula sa mga kasalanang matagal nang nagpapabigat ng iyong puso? Kung ang sagot mo ay oo, maririnig din natin ang tinig ni Kristo, "Tumayo ka." Hindi mahalaga kung gaano katagal tayong nadapa. Hindi mahalaga kung gaano kalalim ang sugat ng ating nakaraan. Sa Diyos, laging may posibilidad ng pagbangon. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng pagkakabagsak. Siya ay Diyos ng bagong simula, Diyos ng pagbangon, Diyos ng pag-asa. Mga kapatid, ano ang mga bagay sa buhay natin na tila matagal nang nagpapahiga at dahil doon hindi tayo makabangon? At handa na ba tayong tumugon sa paanyayan ni Kristo na bumangon? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, maraming pagkakataon sa aming buhay na kami ay nadadapa at nawawalan ng pag-asa. Tulungan mo kaming marinig ang iyong tinig na nagsasabing, bumangon kami. Bigyan mo kami ng lakas upang iwan ang aming kahinaan at magsimulang muli. Nawa ang iyong biyaya ang maging dahilan ng aming pagbangon at bagong buhay. Amen. Pagpalaan po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.